Good morning, good afternoon, or good evening kung saan man kayo naroroon. Habang wala pang bagong nangyayari sa Kojic, i-upload ko na itong video na 'to. Ito ay tungkol sa mga issue na pinupukol laban sa libro ni VP Sara. Tagal ko ng ginawa itong, PowerPoint ko kaya lang hindi ko nagawan ng video. Eto na po. Oh, I'm sure na-discuss na din ito ng iba, pero ito talagang nilagay ko sa isang PowerPoint lahat ng nakita kong mga issue based on kung ano yung nasa newspapers. Ito po. Okay, yan po ang cover page. Ah, Nakalagay yung pangalan ni VP Sara, tsaka yung kung sino yung nag-illustrate, kung sino yung nag-drawing ng mga characters niya. Unang page pa lang may sabi na si Congressman Manuel, sabi niya, dapat kasi 'pag children's book, pareho yung, laki ng font, yung laki ng mga letra ng nagsulat at ng nag-drawing ng mga characters sa libro. Kasi ganyan daw 'pag children's book. Anyway, naisip ko lang yun first cover page pa lang may nakita na si Raul Manuel. Eto na po. Ano ang sa loob ng kontrobersyal na librong ito? Actually, to be honest, I don't have a copy. Pero po, naghanap talaga ako ng mga pictures online kung para makita nyo kung ano yung mga wala ding kopya, makita nyo man lang kung ano itong nasa loob ng libro. You know, I don't think this is all of the pages, pero at least may idea kayo. Ayan, sa loob, yung cover page dedication page, na 'pag nag-book signing si VP Sara, diyan siya pipirma. Tapos sabi, para sa lahat ng batang Pilipino, November 2023. Na-launch na po ito. Kaya naisip ko, siguro marami na silang kopya ng libro. Ang problema, hindi na siya DepEd Secretary. Paano niya i-distribute? Hindi naman pwedeng ibenta kasi nakalagay dun din sa libro, not for sale. So, she had to find a way na pwede niyang ipamahagi yung libro or i-distribute yung libro, siyempre kaban ng bayan, no? Ayan, so the book, it talks about an owl and the friendship between the owl and the parrot. Yung kwago ang maraming kaibigan. Isa lang si Loro dun, no? Tapos ayan, binagyo yung bahay ni Kwago. Pasensya na po, hindi very clear yung pictures kasi nakuha ko nga lang sa internet yan. Tapos, nawala yung mga kaibigan niya nung binagyo yung bahay niya. Pero si Loro nanatili sa kanyang, at his side at tinulungan siyang mag-rebuild ng bahay niya. So, ayan, parang very sentimental, no? Personal ano ko lang ito, no? She wrote this book nung kasagsagan yata ng nung hindi siya binigyan ng budget for CIF. Marami dong kongresista na kino-consider niyang kaibigan. In fact, nung 'di ba, dati pa na kinudeta nila si Alvarez, it was VP Sara who was behind that with GMA, of course. Siyempre, to be able to pull that off, may kaibigan ka to make sure you have the numbers para para maalis mo si Alvarez. So I think she really thought na karamihan sa kongresista ay papanig sa kanya at ibibigay pa din yung CIF niya. So this is a story about nung binagyo siya, nawala yung mga kaibigan niya. Maraming nagsasabi na si VP Sara daw yung Loro. Pero I don't think so kasi yung taong iniwan ng mga kaibigan, ito yung Kwago. I think she's the Kwago. Pero sino kaya ang nag-iisang Loro sa buhay niya? Baka si Sen Ivy. Hindi natin alam. Anyway, ayan. At the end, merong description of her. Siyempre, pati yung pagiging dating DepEd Secretary niya, nakalagay din yan.
Tapos tignan niyo may linya na, siya ay isang tunay na kaibigan. Kaya siguro yung mga tao nag-iisip na siya yung loro. Pero as I said, I think siya yung binagyo at iniwan ng mga kaibigan. Pero may nag-iisang natira. Sino kaya yun? Okay, so ano ang mga issue sa librong ito? First of all, yung budget concerns, no? Nung nagkasagutan sila ni Senator Risa, ano ba ang mga question ni ni Sen Risa? What is the book about? You know, kung sinagot niya yun, meron pa sigurong kasunod na bakit 50 pesos ang cost dun sa, kasi syempre, makikita mo naman sa proposed budget kung magkano yung gusto nilang i-allot sa libro. But she made it clear it's not for sale. Yung pera daw na allotted for the book ay para sa pag-print lamang ng mga kopya ng libro. Although I seriously think meron na yung mga kopya na hindi pa nadi-distribute. Pero ano ko lang yun, sa sarili ko lang yun, no? So, maraming nagsasabi na masyadong malaki yung 10 million budget, no? Tignan natin yung mga detalye. Yung mga local na publishers ay nagsasabing masyadong mahal daw yung 10 million pesos na binudget para sa libro, no? Kasi ang sabi ni Michael Poa, 200,000 daw kalibro. Tapos ang budget is 10 million. So it will come down to 50 pesos per book, no? Ngayon, sabi ng mga publishers, nag-interview ang Philippine Star ng local authors, local publishers, sabi nila masyadong malaki. Also, it's very self-serving. Ibig sabihin, parang para sa sarili mo, sariling gain. Ikaw yung ikaw yung may makukuha sa pag-publish nito. Bakit? Kahit mga bata pa yan, ang bibigyan mo, syempre, titignan din naman ng mga magulang kung ano yung loob ng libro, di ba? Kasi libre nga yan, di ba? Although, siya mismo, sinabi niya dun sa hearing ng Senate na kaya daw ayaw ni Sen Risa na matuloy ito dahil may picture daw niya, tapos yung mga bata, siya na mismo nagbigay ng idea sa atin. Oo nga pala, no? Ba't nandun yan? Although it's a normal practice na yung mga author ng libro naglalagay ng yung picture nila and all that. It's different for you, VP Sara, kasi you're a public official. Hindi ka ordinaryong author, 'di ba? Na nagpapakilala sa madla. Ikaw ay isang vice president, binabayaran ka. Yung sweldo mo ay galing sa taong bayan. Unang-una, hindi mo na kailangan magpakilala, pero ganun pa man kung gusto mong sundin lang ang yung layout ng libro na merong picture mo, nilagay mo lang siguro yung ako ay may mga ilan ba yung anak niya? I have 3 kids and I like writing, things like that. Pero the fact that you put there na ikaw yung vice president, you used to be the mayor of Davao and you used to be DepEd secretary, talagang may promotion, pinopromote mo yung sarili mo. Yun ang problema dun eh. Also, sabi ng authors na na-interview ng PhilStar, nahihirapan nga silang magpa-publish kasi mahal ang pagpapapublish kung wala kang mga contact, di ba? Yung 10 million, dapat kung yan ang hinihingi niya, dapat ibigay na lang yan sa mga lokal na author na walang kakayanan na magpa-publish, no? So, yun ang reklamo nila. So, sabi nitong mga publishers at saka writers, no? So, itong mga writers na si Beverly C. at saka si China de Vera, sabi nila, ano kaya ang proseso na sinunod para ito ay, no? Kung sinong nag-approve nito?
para ito ay maging isang libro. Kasi siyempre, government funds din ang ginamit niyan. Ang sinasabi lang nila, talagang may irregularidad, no? Ah, sabi niya, dapat kasi yung libro na yan, kasi government funds ang ginamit, dapat may transparency. Lagi kayo sa may issue, transparency, transparency, pero kayo mismo, mga Duterte, ang dami niyong tinatago sa taong bayan, no? So, isa pa, yung sinasabi ni Michael Poa, yung kanyang galing sa DepEd na kinuha na niya ngayon sa VP, Office of the Vice President, na maging spokesperson niya, sinasabi nila nga, 50 pesos per copy. Ngayon, itong mga publishers, of course, alam nila kung magkano ang cost. This is what they do for a living. Dapat nag-research kayo on, kulang yung ginawa nyo, Michael Poa. Kasi sabi nitong publisher, 16 fully colored pages would typically cost 12 pesos per copy kung 50,000 copies ang gagawin, ipiprint. Ngayon, ang gustong iprint ni VP Sara is 200,000 copies. So, mas mumura pa yan kasi the more na gagawin mo, mas mumura, syempre, di ba? So, yung 12 pesos sa 50,000 copies, kung 200,000 ang gagawin, siguro bababa na yan to 10 pesos per copy. 50 yung hinihingi nyo. Anong plano nyong gawin dun sa 40 pesos? Diba? So, yun ka, sinasabi nitong mga publisher tsaka local authors of children's books na may anomalya at tsaka self-serving. Yung nakakabenepisyo sa sarili niya. Ayan. At saka ito, masakit ito, sabi, there are several writers who are more equipped that could have been supported. Dito sa huli, why do you have to make your own book? Masakit yan, Bibi Sara, kasi ang bali sinasabi nila, hindi ka naman magaling. No? Hindi ka magaling. Ang daming nakitang errors dyan sa libro mo. I mean, of course, that's also on the editor of your book. Pero, may mas magaling pa sa'yo. Kung may galing ka nga, bakit yung sarili mo pinopromote mo? VP ka na. Masyadong, ito sila, kulang sa pansin. Hay! Ang sagot ni VP, ayan nga, estimate pa lang daw yan, ipapabid pa lang. Pero, seriously, if you're off in your estimate by a couple cents, no, 1 peso, 2 pesos, it's fine. Pero, you're off by at least 38 out of the 50 pesos. I don't think so. May mali dun, Mr. Michael Poa. Ito, ang second allegation is, a second issue is yung allegation ng plagiarism na kinopya na lang niya. Honestly though, I think, I just want to be fair, I don't think she plagiarized the book. Kasi yung sinasabi nila na may pagkapareho daw sa Owly Just a Little Blue by Andy Runton. The story is about an owl who's building his house. Wala namang bagyo or anything like that. It's a different story. Pero of course, may similarity yung itsura ng owl because, owls kind of look, they have to look alike, di ba? Anyway, so she denies that. And eto, syempre, sabi ni Michael Poa, may copyright registration daw sila. Tingnan nyo dyan sa baba. And then, VP Sara, this is my problem. Although I believe that she did not plagiarize the book, no? My problem with her is that nilagay niya pa itong last line dyan sa statement niya. Okay lang sabihin mo, napakadaling sumulat, hindi. Even yet, pero yung hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan, that's also on you. Hindi ka na nahiyang ilagay yan dyan. You were DepEd Secretary for 2 years. You could have done something to improve the reading ability of these kids.
Naku, Pipi Sara, nilagay mo pa yan dyan. Kapal talaga ng mukha mo. And then, of course, yung last line na abangan nyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. How is that related to plagiarism? Magaling magpatama itong VP na ito, pero hindi naman siya nakakatawa, hindi rin umeepekto. In fact, baliktad ang epekto kasi bumababa yung kanyang satisfaction ratings, di ba? Kaya VP Sara, I mean, you need to fire whoever's giving you these ideas kasi it's not working. Ayan, the third issue is the content, yung talagang laman ng libro. First of all, parang propaganda daw. Siyempre, nakalagay nga dun sa speech ng libro na, you know, it says, si VP Sara ang tunay na kaibigan. How is that not propaganda, di ba? Pero here, let's tignan natin kung ano nakalagay dito. Ito sa nakikita niyong picture, sabi ng nag-post, Hoy te, mag-hire ka ng proofreader. Ibig sabihin, yung proofreader siya yung they scan the book for any errors bago bago yan ma-publish. So, ibig sabihin, at the very least, hindi dapat magkaroon ng grammatical errors yung libro mo. So, dumadagdag ka sa problema ng mga bata na hindi marunong magbasa, sinasabi mo, kasi mali-mali din yung tinuturo mo. Ayan. Sabi ni Harry Poppers, credit to Mr. Harry Poppers, sabi niya, mali-mali ang grammar ng ating VP. And binamin yan. And then, this one also says, I think this is from Inquirer, it says, make criticism over the content and the budget. So, sabi dun, nasa ending daw, merong nakalagay, siya ay isa, yung caption ng picture ni VP Sara, di ba? May picture siya, tapos may nakasulat dun. Ang nakasabi, siya ay isang tunay na kaibigan. So, maraming nagsasabi, hindi ba mind conditioning yan sa mga kabataan? No? Yung parang, grabe talaga ang kakapalan ng mukha nito. And then, isang UP professor ay nakakita ng mga errors dun sa libro ni VP Sara. Tignan natin, ano ba sinabi niya? So, sabi, first of all, dapat kahit fictional yung libro mo, kahit hindi kwento ng totoong buhay, dapat may factual consistency. Tama pa din yung mga facts na nilagay mo dyan sa libro mo. No, dapat tama pa rin yung grammar, tama pa rin yung sentence construction. Kasi dapat yan ay magbibigay aral sa mga bata, hindi lamang sa yung kwentong gusto mong sabihin, dapat maging tunay na kaibigan, pero yung grammar, spelling, and all that, that's all part of the learning process, di ba? Ngayon, ito sabi ng UP professor, even if, say, the story is magical, we still want to impart knowledge to the children as readers. No? For example, yung mga sinasabi niya about the quaggo, yung owl, mag-research ka naman, sabi niya. For example, your character is an owl. Ayan. We know that owls or a majority of the species of owls are nocturnal. Panggabi, gising ang mga quaggo sa gabi. Yung istorya mo, hindi naman gabi ang setting, may araw din, no? Secondly, another factual inconsistency is yung nesting area of the owl. Kasi yung mga quaggo daw, dun sa mga butas of the tree, di ko na tuloy maisip ang Tagalog sa tree. So, nandun sila sa butas, not on top of the leaves or the branches, gaya ng sinasabi ng kwento niya. Diba? Tsaka, number 3, dapat simple words daw ang ginagamit. So, for example, don't use highfalutin words daw, sabi, kasi limited pa
ang vocabulary ng mga bata. Konti pa lang ang alam nilang mga words, 'di ba? Oh, for this age na bibigyan niya. Ngayon, ang word daw na kagutungan ay masyadong ah, malalim para sa mga bata na intindihin. Oh, and then a grammatical error na example niya is the word use of the word na sila. Eto, pakita ko uli ha. Ayan. Imbis na sila uwak, tikling, kalapati, loro at marami pang ibon, dapat sina daw yan. No? So, gusto mo, dapat mag-careful ka in the use of the Filipino language. O, anong sagot ni VP Sara? Wala pa. Hindi niya masasagot yan kasi talagang may mali. So, syempre, I guess, pwede niyang i-blame ang editor niya. Nung tinatanong siya, sino ba editor mo? Sabi niya, hindi muna siya sumagot. And then later on, she said, Raul Manuel. Tapos sabi niya, it's a joke. Actually, VP, hindi ka funny. Hindi ka anything. I used to root for the unit team. Talagang nung kampanya, sabi ko, bait-bait naman ni VP Sara. She's very caring. She's all that. Ang ganda niya. Pero ngayon, and I am so happy na, and I'm glad na naging VP ka kasi ngayon lumabas lahat ng totoo mong pagkatao. At yan ay nakikita ng sambayanan every day that you come out with a statement na talagang lumalabas ang pagkamaldita mo. Every day that, you're seen on national TV na ganyan ang ugali mo, you're just, kahit sinabi ng tatay mo na si PBBM is a spoiled brat, you are actually the spoiled brat. He was describing you. Kasi, tingnan mo ang asal ni PBBM. You don't see any of that in PBBM. Pero si VP Sara, very self-entitled. Gusto niya, ang gusto niya, yun ang masusunod. I'm sorry, but that's not the way the world should work. You should be a servant leader. Diba? Anyway, yan po ang kabuuan ng aking nakalap na mga issue and mga sagot ni VP Sara. I hope you like this video. Please don't forget to like. Sana naman din po mag-subscribe po kayo. And come to my live stream. Yung live stream ko po is every 9 p.m. Mondays to Fridays. Pero minsan nagiging 9:30. So mag-notif all na lang po kayo. I hope you have a nice rest of your day or, enjoy the weekend. Take care. Yung mga healthy, stay healthy. Yung mga may sakit, feel better and stay out of trouble, everybody.